Hallelujah. Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Welcome po muli sa ating gawain ngayong hapon na ito. Tayo po muli ang Walls of Salvation Christian Church na hindi po magsasawang magbahagi ng salita ng ating Panginoon linggo-linggo. Hallelujah. Kaya naman po wag po tayo magsawang patuloy po natin itong suportahan po ang ating gawain sa pamamagitan po ng pag-share po ng ating live video linggo-linggo. Nang sa gayon po, mas marami pa po tayong mabahagian ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Maaari ko po bang imbitahan ang bawat isa na tumayo at tayo na po yung magsimula na po sa ating gawain ngayong hapon na ito. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Tayo po'y pangangunahan ni Sister Donna. Yes po, tayo po ay manalangin. Aming banal na makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po sa magandang panahon ngayon, Lord God. Maraming salamat din po, Lord God, sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw, Lord. At sa walang sawang panguunawa niyo po sa aming mga kasalanan, Lord God. At ngayong hapon na ito, Lord God, tinatas namin sa inyo, Lord God, ang buong pagsamba namin, Lord God. At hinihingi po namin, Lord, ang inyong presensya na manguna sa aming gawain sa araw na ito, Lord God. Lord, gabayan niyo po ang bawat mga awit, Lord God, ang magbabahagi ng inyong mensahe, Lord God, at sa mga kapatid namin, Lord God, na nandirito ngayon, Lord God. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Lord God, na maunawahan at tanggapin namin, Lord God, ang inyong magandang mensahe, Lord. Lord, once again, Lord God, tinataas po namin ang araw na ito at dinadalangin po namin sa inyo, Lord God, na marami pa po kaming mga kaluluwang maisama dito sa inyong bahay panambahan, Lord. Lord, kayo po ang gumabay sa bawat isa, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo na po magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Samahin niyo po kami. So hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Higit pa. Mangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok, ang pagsama mo'y siyang at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi makukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa,
ika'y sapat na. Minsan pa ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Hallelujah! Tunay nga po, Panginoon. Ikaw lamang po ay kasapatan na sa aming buhay, Lord Jesus. Maraming salamat po sa inyong katagumpayan, Panginoon. Hallelujah! Praise your name. Sa sigang alon di mangangamba, sa gitna ng libing di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinan, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Yes, Lord, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, Yes, Lord, sapat ka na, Panginoon, sa aming buhay. pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Hallelujah! Minsan pa po. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitigan, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Minsan pa pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Yes, Lord. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Minsan pa, narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Hallelujah. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo.
Lord, tunay nga po, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpuri, pag-aawit sa inyo, Panginoon, sa hapon ni Lord. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi po natatago, Panginoon, sa inyo. Nangyayari po, Panginoon, sa aming bansa, Lord, sa ngayon, Panginoon. Lord, kaya naman po, Panginoon, hinihiling po namin na tunay nga, kayo po ang maghilom, Panginoon, sa aming bansa, Lord Jesus. Sa bawat namumuno, Panginoon, ng aming bansa, Lord, tunay nga po kayong manguna, Panginoon. Hallelujah. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng bayan. Pakinggan mong inaalala ang handog ng puso nagsisisi. Ngalan mo ang may taglay na pag-asa sa aming bukas. Ganun na nang inaalay ang handog ng bansa ng sisisi. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunasan ng bayan, naghihinayang
ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Pinupuri ka namin. Listen together. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka
Diyos ay mabuti. Amen? Naniwala ba kayo na ang Diyos ay mabuti? Naniwala kayo? Lahat na naniniwala ang Diyos ay mabuti, sumigaw ng hallelujah! Amen! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Okay? At this point, pwede tayong umikot, kamayan. Dali po, tingin mo na rito. Tingin mo na rito. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede magyakapan. Love you, Josh. Okay? Wait. 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 Masyado kayo. Mainit eh. Okay. Wait. Okay. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pwede magyakapan. Lalaki sa babae, kamayan. Okay? Mag-ikot tayo. Sabihin mo, God loves you. Amen. Okay, go. Mangamba sa pagpapala mo'y lagi-lagi Tatakbo sa pangalan at Narinig ka palagi sa pagsubok ng kapala mo'y Siya Itigil sa panlagi Pagkat ikaw ay mabuti Pagkat ikaw ay mabuti Ikaw ang aking pastor Hindi magkukulang sapat na At higit pa Ang biyaya mo'y sagana At umaapaw sapat na At higit pa Sapat na sa lahat mong pangangailangan Higit pa sa lahat kong inaasahan Wala nang mamahiling pa Pagkat ika'y sapat na Ika'y sapat na Ikaw ang aking pastor Hindi magkukulang sapat na At higit pa Ang biyaya may sagana At umaapaw sapat na At higit pa Sapat na sa lahat kong pangangailangan Higit pa sa lahat kong inaasahan Wala nang ang mahiling pa Pagkat ika'y sapat na Ika'y sapat na Wala nang ang mahiling pa Pagkat ika'y sapat na Ika'y sapat na Wala nang ang mahiling pa Pagkat ika'y sapat na Ika'y sapat na At higit pa Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Pwede mo harapin yung katabi mo. Sabi mo, God is enough for you. Sabi mo, God is enough for you. Ang Diyos ay sapat na para sa iyo. Amen. Natututo lang si Pastor Vic. Okay? Sige po. Thank you, worship team. Yan. Okay? Sige po, makakapo na po tayo. Meron pa po makante dito, oh. Yung mga nasa likod. Yung mga nasa likod dito. Huwag kayong magsiksikan dyan sa likod. Ayan, dito po, ang dami pa. Okay. Are you blessed? Kayo ba ay pinagpala? Amen. Okay, so isang magandang hapon po sa lahat, mga kapatid. Pwede mong harapin katabi yung tanungin mo, kamusta ka na? Kamustahin mo naman. O yung sa likod, tanungin mo, kamusta ka? Yung sa likod.
Ask them. Okay? So, sige po. Alam ko na mga nakaraang mga linggo, yung iba sa atin, marahil ay nagdudugo na yung ilong, no? Dumudugo na yung ilong. Bakit? Kasi mga bisita natin ay talagang mga foreigners. Yung mga nagsasalita dito, mga foreigners, no? Pero meron namang salin sa Tagalog. Amen? Amen po? Okay. Ngayon po ay meron din po tayong hindi siya bisita pero kapatid po natin sa Panginoon, no? Foreigner din po siya. Foreigner kasi siya ay galing sa Mindanao, sa United States of Mindanao. Okay. From Pagadian. Okay po. I-welcome na po natin. Teka, meron ba tayong first-timer dito? I don't see any first-timers. Wala. Sabihin mo sa katabi mo, next Sunday, mag-invite ka. Sabihin mo, dali. Next Sunday, mag-invite ka. Sabihin mo. Okay po? Ayan. Yung ilang bakante, yung mga upuan dyan na bakante, dapat merong nakaupo dyan. Amen? Amen? Ayan. Sige po, so, hindi ko na po patatagalin. Settle down, settle down. Okay po. Hallelujah. I-welcome na po natin, mga kapatid. Siya po ay isa ko rin kaibigan at kasama po sa Mount Moriah, no? Yan. Siya po yung senior pastor doon po sa church natin sa Pagadian. Okay? Welcome po natin sa ating kalagitnaan, mga kapatid, si Pastor Vic Kerim. Good afternoon, Pastor. Teka, buksan ko. Hello. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat and I'm so blessed to have you again for the second time. And sino pong mga Cebuano dito? Asa kamay? Marami din pala. So, daghang salamat no naamo sa Ginoo and I praise the Lord for this opportunity once again, Pastor Ren. And this morning, our senior pastor of Mount Moriah shared a constructive message and it seems that it nailed in my mind about the word sanctification because this is our quarterly theme and this year which is the one way or another it centralized the word sanctification. And can you please tell your next person to you that you are blessed and sanctified? Yan. Yun ang malaga. Okay. So, yun. Yeah. So, pakiulit, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka at binanal ka ng Diyos. Yan. Yan po. Last week po ng May, our theme, yung ating pong paksa doon is about realigning what we believe. Yun po yung nakarang May. Ibig sabihin po, kung ikaw po'y nalihis ng landas, ay babalik ka po doon para ma-realign ka ng ating Panginoon. Yun po ang nakaraang month. But this buwan po ng June is about to reset. Yung mga baguhin mo ulit at ibalik mo sa dati kung ano man yung ikaw na sa Panginoon. Okay ba yan? And kakinang umaga, the topic yung binigay ni Pastor Renyo, very constructive, is two step forward and one step backward. Yun, sabi niya doon sa ano niya. Ibig sabihin, dalawang beses na lakad sa Panginoon at isang atras kung nagkamali ka sa Diyos.
tungkol po ito sa buhay ni King David. No? Siguro alam natin yung story niya. So before that, pwede mo basahin natin ang salita ng Diyos sa Psalms 51 verse 10. Pwede po tayong tumayo at bigyan galang po ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng salita ni Lord sa Psalms 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapala. Maraming salamat sa buhay na pinakalob niyo po sa amin. At maraming salamat po na yung anak na si Jesus na pinapadala niyo po sa amin sa mundong ito upang maging isang napaka-special na handog para po sa aming kasalanan upang kami ay malinis at mapatawad sa gabay ng Banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, tayo na po yung makakaupo. So, pag-usapan po natin sa umagang ito about walking in the light of God's consecration. Yung paglakad na sa liwanag na tayo ibinukod ng Panginoon bilang banal. Kakaiba ho tayong nilalang. Pakisabi sa katabi mo, kakaiba tayong nilalang. Oo, kasi meron pong element ibinigay ng Diyos sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Napakahalaga po ito na sana po ang elementong ito ang siyang pong magbibigay sa atin paano tayo lumakad ayon sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Alam mo ba kasi nung ang panahon ngayon, lalo sa mga Gen Z, di ba? Ang hirap natin silang i-connect sa Panginoon, lalo na nandito tayo sa pinaka high technology ng ating kapanahunan na kung saan nafo-focus ang kanilang puso at ang kanilang buhay. But I believe, tayo pong narito ngayon ay ibinukod ng Diyos upang magliwanag sa kanila. Pakisabi sa katabi mo, pwede ka bang maging instrumento ng Diyos? Yan. To be a part of consecration ng Panginoon. Now, si David po, alam po natin ang buhay niya to make this story na maging background po natin. Ito pong Psalms 51, ito po yung prayer ni David nung siya po ay nagkasala sa Diyos. At alam po natin, nung siya pa po 16 to 17 years old, he was able to kill, no? Talagang napapatay niya yung bear sa pamagitan ng kanyang kamay at yung mga poisonous snake ay kanya napapatay. At ang pinaka well-known na ginawa niya ay napatay niya si Goliath. Di ba? Dahil doon sa kanyang paglakad ayon sa liwanag ng Panginoon sa kanyang buhay. But after sa kanyang kaharian na kung saan ay wala ng gera at siya ay naglalakad doon sa kanyang ang tawag doon parang tower yun eh. May nakita siyang kakaibang nilalang. At nung makita niya yon, it pleases his eyes. Kasi ang nakita niya doon, si Bathsheba, napakaganda. Ubod talaga ng ganda. At kasi sa panahon nila, walang banyo. O, parang ano lang siya, parang well, naligo sila doon. So, nung makita niyon, tinatanong niya kung sino yung babae. At sinagot naman sa kanyang mga alipin na iyan po si Bathsheba, na asawa po ng iyong general na si Uriah. At si David sa panahong iyon, ang kanyang paningin ay nawala doon sa focus na kung saan ang kabanalan ng Diyos. Ayon po sa 1 John, mabasa po natin that the lust of the eyes, yun po ang nakay David kasi kanya nang ninasa ang babaeng asawa ng kanyang general. So madalit sabi, tinawag niya at naging babae niya sa kanyang kaharian at ang pinaka masama doon ay nabuntis niya si Bathsheba. At nung mabuntis siya, ayaw naman ni David na ma-expose siya doon sa kanyang kaharian at siya ay ano tawag doon? Siya ay magkaroon ng kaso sa kanyang kaharian na bakit binuntis niya ang asawa ng kanyang general. So, ano ginawa niya? Ito ang second step backward ni David. Yung first step, nakita niya si Bathsheba at kinuha ang naging babae niya. Pangalawang step backward ng kasalanan niya ay kanyang pinapapatay si Uriah, yung general na asawa ni Bathsheba. Anong ginawa niya? Pinatawag niya ang kanyang mga ibang general at sabi doon, umatake kayo doon sa inyong kalabang Amorites at doon sa unahan si Uriah. At kapag nandun na kayo sa gera,
umatras kayo lahat, maiwan si Uriah. Yun po ang story. So madalas sabi, anong magagawa ng isang general sa 100, 300 na kalaban? Obviously, namatay si Uriah. At dahil doon, si David po ay nawala na sa focus at sa paglalakad ayon sa kabanalan ng Diyos. At ang Panginoon nagpadala ng isang prophet, si Nathan, at kanyang sinasabi, mahal na hari, merong isang taong merong alagang tupa mula pinanganak hanggang naging yung parang malaki-laki na sa pagkain, sa pagtulog, katabi talaga yung tupa na yon. Subalit nung merong isang mayaman na may bisita, instead na katayin yung kanyang sariling tupa, ang ginawa ng mayaman na to, inagaw doon sa pamamahay ang kanyang pinakamamahal na tupa at yun ang pinakain sa kanyang bisita. At ang sabi ni David, nung marinig niya yon, dapat mamatay ang taong yan. At ang sabi ng propeta Nathan, ikaw yun, mahal na hari. Bakit ginawa mo ito sa harapan ng Diyos at ang Diyos ay hindi nalugod sa iyo? Ngayon, ang Diyos, ang Panginoon, paparurusahan ang iyong buong pamilya. And that kind of context, mga kapatid, ito ang prayer ni David sa Psalms 51, na kung saan humihiling siya ng Panginoon ng talagang napakahalagang prayer na talagang tumatawag sa Diyos, at ito ang mga element na pag-usapan natin para mabalik siya doon sa paglalakad, pamumuhay ayon sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Okay po? So, meron po tayong tatlong element na mahalaga po upang tayo lumakad ayon sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Unang-una po, a heart guided by God's conviction. Dapat itong puso na, buhay na sa Panginoon ngayon, meron tayong guide sa ating puso na kung saan ang conviction ng Holy Spirit ay talagang mapapakinggan natin. When I was in Pagadian, nandun po ko sa Pagadian, may nagawa po kay Lord. Alam mo, yung Holy Spirit, talagang maririnig mo siyang hindi nagsasalita na parang tao, pero narinig mo sa kaisipan mo dito na mali ang ginawa mo, mali ang ginawa mo, mali ang ginawa mo. Nakaranas ba kayo niyan? Nung nagkamali ka, merong nagsalita, mali yun, mali yun. That is the conviction of the Holy Spirit na dapat ating mapakinggan, because yan po ang mag-guide sa atin upang makalakad tayo ayon sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Kasi tayo po ay, nung namatay po si Kristo, binigyan na po tayo ng isang tinatawag na sanctified life. Sa Kanya po nanggaling yun, hindi po sa atin yung kabanalan na yun. Kasi tayo, wala tayong pwedeng maangking kabanalan. Galing po sa Panginoong Hesus yun. At doon gusto ng Lord na lumakad tayo sa bawat araw ayon sa liwanag ng kabanalan niya. Ngayon, si David, nung naranasan po niya ito pong iniling sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Andun yung conviction sa kanya, Panginoon, linisin mo ang puso ko. Kasi alam niya na dumihan ang kanyang puso sa paglilingkod sa Panginoon dahil doon sa kanyang nakita. Kaya, kapatid, pakisabi sa kapatid mo, ingatan mong mata mo. Kasi doon nanggagaling ang kasalanan sa nakikita mo. Huwag ka lumingon sa katabi mo, ha? Dito. Ingatan mo kasi that is the window of our soul, sabi nga ng kasabihan. Kung ano nakakita mo, pwedeng mag-focus ka doon, pwedeng sa Diyos yan, pwedeng hindi. Kaya mahalaga po ang ating mga mata kung ano pong ating nakikita, ano pong ating tinitingnan, at kung ano po ating tinititigan. Magkaiba po yung nakita at sa tinititigan mo na. Hello po. Kaya mag-ingat po tayo doon kasi doon po nahulog si David. Nung makita niya, tinanong pa niya. Nung tinanong niya, he acquired it. Kinuha talaga niya yon. At nung ginawa pa niyang pangalawang kasalanan, talaga nagalit na ang Diyos sa kanya. Kaya mahalaga po sa atin yung element na to na meron tayong puso na nakakaramdam ng conviction ng Panginoon. Hello, may conviction ba tayo? Yes, of course, kasi binigyan ng Diyos yan. Sabi nga ng Proverbs, God gave us the conscience in order to know what is right and wrong. So yung pong conscience natin, doon po inaungusap ang Holy Spirit
para tayo po i-guide na hindi po magpatuloy sa maling gawain. Kasi ano na po tayo, binukod ito tayo ng Panginoon upang lumakad dun sa kabanalan ng Panginoon. Noong unang panahon na wala pa ko sa Panginoon, iba pang reliyon natin, yung pintuan ng simbahan hanggang dun sa dulo, talagang niluhod ko yan para mapatawad lang kasalanan ko. Pero after that nailing until to the cross, kinabukasan, ganun pa rin ang ginagawa ko. Kasi hindi tama ang Diyos na ating nakikilala at ating sinasamba. But today, na nakilala natin ang Panginoon, alam ko, tama na ang puso mo ngayon. Tama ba? Kilala natin si Lord, alam natin kung sino si Lord, kung ano ang gagawin ni Lord sa buhay natin, ikaw at ako ngayon ay pwedeng gamitin ng Panginoon maging tulay ng kabanalan ng Panginoon. And this element of conviction will guide us. Sabi nga ng Psalms 51 verse 3, "For I recognize my rebellion, it haunts me day and night." Isipin mong nagawa ni King David, araw at gabi, kinokonsensya siya, araw at gabi, hindi siya nakatulog. Nakaranas na ba kayo ng gumawa ka ng kasalanan, hindi ka nakatulog? Kahit nga sa mag-asawa, pag nagkasala ka, pag tinanong ka, hindi ka makatingin diretsyo ng asawa mo. Pag meron kang kung may ginawa man ang tao, di ba? Na, kumusta ka na? Saan ka ba nanggaling? Ba't ngayon ka nang umuwi? Sabi, nag-overtime ako pa, hindi nakatingin sa mata. Umiiwas siya. Bakit? Kasi, nandun yung tunay na dahilan, may nagawa siya na hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. So that is very important to us na habang tayo po'y lumalakad ayon sa liwanag ng kabanalan ng Panginoon, we have to be sensitive about the guidance of God's conviction. Sabi nga ng Proverbs 4:23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." In other translation, guard your heart, for it is the wellspring of life. Sabi doon, ingatan mo ang iyong puso. Lahat ba tayo may puso? Ano bang purpose ng puso natin? Hindi lang po tayo nagtibok-tibok, inhale, exhale. Hindi lang po yun ang purpose. Kasi ang heart na sinasabi dito, hindi po itong literal na heart. Yung heart po natin, yun pong ating tinawag na, andun po yung essence ng mind, emotion, and will. Andun lahat ang function na yon, na kung saan ang ating kaibuturan ng ating puso ay konektado sa Diyos. At kapag ang puso natin mali na ang tinitibok-tibok nito, magkakaproblema talaga tayo. Bakit? Ang banal na Espiritu, it will hunts us day and night. Kukonsensyahin ka ng Holy Spirit kasi anak ka na niya eh. Kinukonsensya ba tayo ng Panginoon pag tayo nagkamali? Di ba? Merong ganon. Di ba? Napakabuti ng Diyos, pinapaalala sa atin, anak, maling ginagawa mo. Minsan, pag sinasabi ng magulang, anak, gawin mo, tapos hindi mo sinunod, anong damdamin ng isang ina at isang tatay kung anak ay sumuway sa kanya? Di ba masakit sa isang ina na ikaw anak sumusuway ka sa kanya? So yun ang isang bagay dapat natin maintindihan, that when you're walking in the lights of God's sanctity or consecration, maganda po ang daloy ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Timothy 1:7, "For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." At kapag ito po ang ginawa natin, tayo lumakad ayon sa kabanalan ng Panginoon, magiging anak tayo na may disiplina sa sarili. Tama mo ba? At dami matutunan sa Bible school, alam mo, pati yung arrangement ng mga notebook, kailangan pala yun. Pati higaan mo, dapat arrange yan bago ka bumangon, arrange sa lahat ng higaan mo. Kasi part pala yun sa discipline. Pag hindi daw orderly yung lugar mo, may problema daw yung isang tao. May nakita nga akong isang room, lalo yun sa lugar namin. Pagpasok ko sa bahay, talaga ang gulo-gulo ng kanyang room. So, I remember that kind of principles na kapag ang tao pala ay magulo ang sa loob niya, yung bagay na sa kanyang pamamahay, ibig sabihin, hindi orderly manner ang kanyang sarili niya. Ibig sabihin, may konting problema sa doon na dapat ma-arrange pala. Kasi sabi nung nagtuturo sa amin, order is God's love.
yung palang maayos ang mga bagay-bagay sa buhay mo, ay kabahin ba yun sa Bisaya, kas kabahin eh, kaparte yun sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kaya pala ang mga anak ng Diyos dapat pala may disiplina sa sarili. Lalo na sa mga pakipagrelasyon. Hello, mga kabataan, di ba? Hello, makikiran muna. Di ba pag naghiwalay, ang sakit ano? Naghiwalay, hindi na pupunta ng church. O saan ka kapatid? Pastor, masakit. Di ba? Ganon yon. At pag ikaw nagsumbong kay Lord, Lord, ang sakit. Di ba? May ganon. Pero pag ikaw pala'y lumalakad ayon sa kabanal ng Panginoon, hindi pala yun ang dapat mo sabihin kay Lord. Dapat, Lord, ang sakit. Dapat ang sabihin mo, Lord, ang saya. Di ba? Kahit na nasaktan ka, pero masaya ka pa rin. Okay ba yon? May saya pa. Bakit masakit sa atin? Ito nga, may anak ako ng pamangkin ko sa bahay. Lahat na lang bagay yung dinakaw niya. Cellphone ng asawa ko, bagong bili ng upo, hindi pa bayad. Tapos, yung boarding house doon ng katabi na pinakatiwala sa akin ng kapatid ko, ninakawan naman yung iPhone 14 at si pastor ang nagbayad. Di ba ang saya? Ang saya. 1 taon ako magbabayad hanggang ngayon. November pa yung matatapos. Oo. Ngayon, nahuli siya kasi nangharnap ng motor. Alam mo ba yung mga ganyan? Kasi matang involved sa drugs pala. Kahit anong sabing matuwid, hindi yung tama sa kanila. Ang tama sa kanila, yung kanilang gusto nilang mangyari sa buhay. Ang hirap. Kaya yung naawa ko sa kanya, kasi sinabi ko siya, alam mo, kapag hindi mo itinuwid ang buhay mo, 3 lugar lang pupuntahan mo. Ospital, kulungan, or sementeryo. Pero kung babalik ka sa tatay, kasi pastor ang tatay eh. Di ba? May mga ganun pala talagang pagsubok sa buhay. Kaya kahit minsan, masaya. No? Ninakaw yung makina ng tahi namin, yung mga manok namin, mga turkey na mga inanong asawa ko, nawawala bigla yung sa ilalim ng bahay namin. At silang kumukuha. Di ba masaya? Kayo, nawalan na ba kayo ng gamit? Anong karamihan agad pumapasok sa isipan nyo? Di ba? Parang maging negatibo tayo. Pero para sa Panginoon, kapag we're walking in the sanctity of God, hindi mo iniisip yung mga bagay na nawawala sa iyo. Ang iniisip mo, Lord, baguhin mo ang taong ito at bigyan mo siya ng liwanag at ilaw sa kanyang buhay. Kaya mahalaga po sa atin, bago po ko pumunta doon sa pangalawang point po natin, it is really great that the conviction of God will guide us to walk in the lights of God's sanctity. Iyon po ang mag-guide sa atin upang lumakad ayon sa kabanalan ng Panginoon. Kasi napakahalaga po sa atin ang kabanalan ngayon. Kasi ano na ba ang mga paligid natin? Kahit sa Senado, wala na talagang kabanal-banal eh. Di ba? Hindi mo mano kung sinong tama. Pero meron naman talaga anak ng Diyos doon na tumatayo talaga sa katotohanan. But I'm not in favor who they are. Pero malaga sa atin, kumikilos ang Diyos sa ating gobyerno upang i-expose sino ba talaga mga taong ito na dapat maglingkod, na dapat hindi maglingkod. So we need our prayer for them. It's because they don't know the truth. They have no conviction with the Lord. Alam mo, kapag silang lahat may conviction sa Panginoon, ang ganda ng takbo ng Pilipinas. Pag meron silang conviction ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Subalit, ang kanilang intention ay kakaiba. Kaya malagaw sa atin mga anak ng Diyos, tayo lumakad ayon sa kabanalan ng Panginoon. So, conviction is very important. Kaya sabi ng John chapter 16 verse 8, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Sabi ng John 16. At nang siya'y pumarito, kanyang iko-convict ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at ang katuwiran at ang judgment ng Panginoon. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, tayo po ang maging tulay upang makilala nila ang tunay na liwanag ng ating Panginoon. Pagkasabi sa katabi mo, nagliwanag ka na kapatid. Yeah, tingnan mo naman, nagliwanag ka na. Kasi mahalaga yung magliliwanag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa po is, a heart guided by God's correction. Ang puso na kung saan ay merong patnubay ng
pagkokorek ng Panginoon. Wala man taong nakakaalam sa kasalanan nating ginagawa araw-araw, but God knows what we are doing every day. Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin araw-araw. Kaya nung si David po ay na-convict ng Panginoon, siya'y kinokorek ng ating prophet ng Panginoon. Kaya si David mismo ay nagsabi ng verse 2 Samuel verse 12:13, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Pinatawad siya ng Panginoon dahil inamin kaagad ni David ang kanyang pagkakamali. Tayo pamanak ng Diyos, wag ho nating patagalin kung ano mang nagawa nating kasalanan araw-araw. Hello? Wag ho nating ilagay sa bulsa. Total, maliit lang naman yan, Lord. Konti lang kasalanan yan. Kahit gano'ng kalaki, kaliit yan, kasalanan pa rin sa harapan ng Diyos yan. And we need to be guided on that particular correction sa Panginoon. Ang sabi ni Lord sa Proverbs 15:32, whoever heeds correction gains understanding, but the one who ignores discipline despises himself. So ikaw lang talaga ang gumagawa. At ikaw lang talaga gumagawa sa sarili mo na ikaw ay masaktan. Kasi ang discipline ng Panginoon is to correct us in order to realign what God has wanted to walk in the lives of His sanctification. Kaya sabi ng Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge. So yung palang kinokorek ng Panginoon at nagpapakorek sa Diyos ay tinatawag na umiibig sa kaalaman. Diba? Whoever loveth instruction, loveth knowledge, but that he hateth reproof is what's this? Brutish, ibang klaseng term to. Brutish. Dito po sa akin is stupid, no? Ibig sabihin, hindi maganda pala sa taong hindi nagpapakorek. Pakisaba sa katabi mo, willing ka ba magpakorek, kapatid? Sa magulang mo, mapakorek ka ba? Kung anak ka talaga, nagpapakorek ka ba sa magulang mo? O yung mga asawa, kaya mo bang i-correct ng husband mo? Ha? Oh. Yung mga asawa, kaya mo bang i-correct yung husband mo? Diba? Vice versa yun. Walang perfecto sa marriage. Kasi merong gustong magpakasal, Pastor, i-pray mo ako na makapangasawa ko ng mabait, talagang masipag, lahat-lahat na. So perfect hinahanap niya. Ikaw wala sa mundo yan. Walang perpektong asawa sa panahon ngayon, noon pa hanggang ngayon, wala talaga. Maging perfecto lang yan kapag natuto ka na magmahal sa Diyos, kapag namahal ka sa Diyos, mahal mong tao yan, kahit anong ginagawang kasalanan yan, mamahalin mo yan. Lalo sa mga asawa, talagang mahal na mahal mo yan, di ba mga husband? Mahal na mahal natin yung asawa natin. Oh, di ba? Ganon yun. Talagang, parang konti lang ng husband nag-amen, Di ba? Ganon talaga yun. Ang mga asawa na binigyan nila sa atin is a gift from God. They are special women to our lives. Sinong magka-curve sa kanya na maging isang asawa talaga na perfect? Tayong husband. Gusto maging perfect ang wife natin? Ikaw ang gagawa niyan. Okay ba yan? Vice versa yun. Pati yung mga asawa, gawin mo, alam mo, minsan yung asawa ko mabait yon, may tsura, maganda. Alam mo ba yun? Yung mabait talaga, mayroong gift of tongues. Minsan talaga, nagsasalita sila talaga ng kakaiba. Di ba? May kakaiba yan. Oh, at hindi kayang pigilan. Kung tama na kasi alam ko, di ba talagang ganyan sila? Meron palang panahon yon, doktora, may panahon palang ganyan. Hindi siya tumigil. Ang ginawa, tinitigan ko yung asawa ko, talagang parang galit ako, tinigang talaga, nilapitan ko siya. Niyaw ka po kaagad. Tapos, tinalikan ko. Aba! Tumigil! Oh, binitawan ko. Pagkatapos binitawan, sabi niya, love, kain na tayo. Wow! Ang saya! Oh, alam niyo na, sir, sekreto, di ba? Huwag nating awayin yan. Di ba, ganun talaga tayo mga husband. Wala tayong karapatan na manakit kahit na, anong tawag sa Bisaya? Kusi. Kurot. Kahit kurot, wala tayong karapatan dyan. Because there is special woman in our life. At tayo po ang
magsha-shape sa kanilang buhay. Tama ba yan, mga husband? Kung sino ka, yun din ang maging asawa mo. Kung gusto mo mabait ang asawa mo, dapat mabait ka. Ganon yun eh. Kung gusto mo may pera siya, dapat may pera ka. Okay ba yan? Ganon yun eh. Kasi, bawat isa sa atin ay parang examination dito sa lupa kung paano mo ginagamit ang biyaya ni Lord sa ating buhay upang lumakad ayon sa kanyang liwanag ng kanyang katuwiran. Di ba? So masaya. Kaya kahit anong adjust ko nung unang panahon kasi kapag sinong bagong may 3 years pa lang sa pag-aasawa, bagong kasal, wala pa 3 years, 4 years? 5 years? Kasi ang ano namin, naka-adjust kami almost 7 to 10 years. Saka ko siya nakilala ng lubusan. Kasi pag yung makilala ng lubusan yan, malaking problema araw-araw yan. So, 10 years or 7 years, established na po yung relationship ng mga couple na tulad yan. Kaya, malagaw sa atin na kapag tayo kinokorek ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya, ito po'y magdulot po sa atin ng kaalaman, knowledge, kung paano natin iso-survive ang isang paglilingkod sa Panginoon na meron talagang kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya sabi nga ng Proverbs chapter 3, verse 12 and 11 to 12, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves as a father's son He delights in. So mahal pala tayo ng Diyos pag tayo kinokorek. Kaya yung mga magulang, pag kinukorek mga anak nila, ibig sabihin, mahal na mahal kayo ng magulang ninyo. Kung minsan yung anak, pag di naintindihan, sumasagot sa magulang. Masakit sa magulang yun, di ba? Pero wala naman dito yon kasi mabait naman lahat ng kabataan dito. Amen? Mabait sa Panginoon. Kaya mahalaga sa atin, do not despise the correction of God. So, para ka malaman na pag kinukorek ka ng Diyos, hindi rin bababa ang Diyos sa lupa upang ikorek ka, kundi yung katabi mo, pwedeng ikorek ka. May katabi ka ba? O, pwedeng ikorek ka. Willing ka ba ikorek ka ng katabi mo? Minsan pa, uy, mali ang ginagawa mo, kapatid. Di ba? Isa yun sa napakalang bagay na tanggapin natin yung mga kamalian natin. Kaya sabi ni Job 15 verse 17, Blessed is the one whom God corrects, so do not despise the discipline of the Almighty. Blessed pala yung taong kinokorek ng Panginoon. Alam ba yung word na blessed? Sa Biblia ay mahalaga ito. Pinagpala at magpapala ka kapag ikaw kinokorek ng Panginoon. Di ba? Kahit masakit o hindi. Nung ako po hindi pa nakasawa, yung hiniwalad pa ko ng girlfriend ko, talagang 4 years po kami kasi first year to college kasi kami nag-girlfriend. Tapos at the end of the day, graduating na kami, hiniwalayan niya ako. Talagang luha ko talagang. Di ba mga lalaki, nakaranas kayo niyan? Doon ako sa pier, umiyak ko talaga yung mga isda. Talagang sinasalubong yung luha ko. Patak yung luha. Sabi, bakit sakit talaga? Kasi medyo wala pa sa Panginoon, 50-50 pa eh. Pero pag sa Panginoon kamala tayo, instead na masakit, masaya. Di ba? Sino may girlfriend na rito at may boyfriend na? Di ba? Be strong on that relationship. Kung kaya ninyong dalhin na lumayo kayo sa tukso, mag-prayer kayo. Attend kayo ng Bible study, attend kayo ng prayer meeting, at lumayo kayo sa lugar na pwede kayong, ano ba sa Tagalog yung masalaag? Maliligaw ka sa paraiso na kung saan pinagbabawal ng Diyos. Di ba? Okay ba tayo mga kabataan? Kasi nais ng Diyos ay tayo lumakad ayon sa Kanyang kabanalan. Yun po ang nais ng Panginoon. Kaya, blessed pala yung mga taong kinokorek ng Panginoon. Sabi nga, blessed is the one whom God corrects, so do not despise the discipline of the Almighty. Siya pala ang may gawa niyan kapag tayo kinokorek ng Panginoon. Buhay pa ba tayo? Praise the Lord, amen. Pangatlo po at panghuli, meron pa isang verse, 2 Timothy 3:16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya pala pag tayo natitrain sa disiplina ng Panginoon, ito pala mangyari sa atin. We will be equipped to do every good work. So lahat ng pwedeng gawin natin ay tama lahat. Kapag tayo nakaranas ng correction ng Panginoon,
itatama ni Lord ang ating mga gagawin sa bawat araw-araw. Puro tama na. Hindi tayo tatamaan, kundi tayo tama talaga gawin natin. Pakisabi sa katabi mo, kumusta ang ginawa mo kapatid araw-araw? Tama ba lahat? Yan. Tama ba lahat ng ginagawa natin sa Panginoon? Kung meron mang tama at tinatamaan ka, abay, sabi ng Lord, patawarin mo ako, Panginoon. And two step backward and two step forward and one step backward. Ano yung backward? Yung dati. Lesson learned na yun. Kapag na alam mo na yun, wag mo nang dapat ulitin. Dapat iba-ibang backward yun. One step backward. Iba-iba, hindi yung lagi-lagi na lang. Two step forward for the Lord. Then, nakamali ka, one step backward. Ano yung nangyari dyan sa backward mo? Dapat pag-aralan mo yun na hindi na maulit. Kaya sabi sa katabi mo, huwag mo nang ulitin yan. Huwag ka nang umulit. No, laging backward. Alam mo, parang cha-cha, no? Ano man cha-cha? Parang isang ganyan. Tapos tatlong yatang atras. Tatlong atras. Dapat hindi ganyan ang buhay natin sa Panginoon. Dapat dalawang forward, isang backward. Kasi nakamali talaga araw-araw. But not intentional. Iba kasi yung sinasadya mong kasalanan. Di ba? Alam mong kasalanan yun, talagang pinupuntahan mo. Alam mong kasalanan yan at ang Holy Spirit, huwag ka pumunta dyan. Huwag mong hipuin yan, huwag mong hawakan yan, kasalanan yan. Sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, talagang pumupunta ka, intentional na yon. Pero nabangga ka lang, uy, ang ganda na bumangga sa iyo. Ay, sorry. Nabangga ka naman ay, pwede mo ko number mo? Iba na yon. Ibang usapan na yon. May intention ka na yan. Iba yung accidental na bangga, ay, sorry, tapos lakad ka. Kaya ingatan mo mga mata natin, kapatid. Andito lahat ang tukso sa lahat natin nakikita. Naalala mo si Eva nung pumunta ron sa pinagbabawal na lugar at yung puno na yon? Talagang nandun siya, tinitingnan niyo. Oh, ang ganda. Tapos, kinuha pa niya. Nung kinuha niya, pinasa pa sa kanyang husband. At nung bumaba ang Diyos, narinig nila, nagtakbuhan silang dalawa. Saan nagpunta? Nagtago sa kahoy. Ang sabi mo, where are you? Sabi ng mga tao, andito kami, nagtatago kami. Siya ba't nagtago kayo? Kasi hubad kami. Sino sabing hubad kayo? Kumain ba kayo sa pinagbabawal? Doon nagsimula. Ano nangyari? Bakit mo ginawa yan, lalaki? Lord, kasi itong babaeng binigay mo, nagsisihan na tuloy. Sabi ng Diyos sa babae, bakit mo ginawa, babae? Lord, kasi yung ahas, ang dami ng Kaya pag nangyari ng kasalanan, ang daming madadamay. At marami ang blame. Kasi siya kasi puro siya. Puro na siya ang lahat. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoong kapatid, let us have the heart guided by God's correction. Pangatlo po at panghuli po, a heart guided by God's forgiveness. Dapat itong puso natin ay talagang merong ano man tawag sabi sa Tagalog, Pastor Rinier, ang guided. Di ba? Yung pag ikaw ginaguide ka ng Panginoon, gabay, di ba? Pag ginagabayan ka ng kapatawaran ng Diyos, ikaw rin mismo, madali ka rin magpatawad. Marami ng mga tao nagkasala sa iyo, madaling makapagpatawad. Yung nasa bahay, nakatira sa amin, ilang beses nagnakaw, kinukuha talaga lahat. Pag nanghingi sa akin ng pera, natutuwa ako. Kasi gustong ipakita sa kanya na talagang may nagmahal sa kanila. Hinakaw ng manok, lahat na, cellphone lahat. Humingi ng pera, daddy. Kasi daddy ang tawag sa akin Daddy, pwede yung mangingi ng 100. O sige, magka-cheese. Ang bilis ko makapagpadala. Sa inyo, pag nagkamali sa inyo, kaya ba kayong magbigay ng kung ano-ano? Nanakawan ka na ng pera, dinukot yung pitaka mo, lahat nakuha na, tapos mangingi sa'yo, alam mong siya kumukuha ng ganyan. Ang hirap magpatawad, di ba? Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, walang imposible na tayo madaling magpatawad. Kasi pera lang yan Malay mo, maawa ang Lord sa akin at patawarin niya at baguhin ang taong yan. Kasi pag sinuntok ko yon, alam mo sa aming mga pastor, ang pinakamahirap gawin, kapag pinatulan namin yan, ang pinakamahirap sa aming pastor, yung humingi ng tawad na wala kaming kasalanan. Nasubukan niyo ba yon? Na humingi ng tawad sa taong wala ka namang kasalanan? But for us is to connect the relationship na
ang Panginoon na maintindihan nila na ang Diyos ay nagpapatawad. Kasi alam natin, sabi nga ng Psalms 51 verse 12-13, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Kaya mismo si King David ay naranasan niya na siya'y nirestore ng Panginoon at ibinabalik sa kanya yung kanyang galak sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mo, ang hirap pag hindi ka nakapagpatawad ng kapwa, ang hirap magsamba sa Panginoon. Ang hirap. Kapag merong grudges at saka resentment sa puso mo, ang hirap talagang pumasok sa sambahan. Pwede kang kumanta, pwede kang umawit sa Panginoon, pero deep inside, alam mo kung ano nangyari sa loob mo. Kaya mahalaga sa kapatid sa atin, let us be guided by God's forgiveness. Ano bang pwedeng mangyari kapag tayo'y handang magpatawad? Ang sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Maging payapa po ang ating puso at isipan sa Panginoon. Kahit makita mo pang taong nagkasala sa iyo, masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa part ko sa buhay na merong ganon, may mga pastor may bisita, nakita kasi nila yung anak ng pastor na gumagawa ng kung anong kasalanan dun sa church. Sabi niya, "Pastor, kung ako yan, pamangkin ko yan, binugbog ko na yan." Pastor yun, kasama ko. Sabi ko, "Alam mo, Pastor, nagtuturo tayo ng pasensya, di ho ba? Pwede kang tumira sa bahay 3 months para malaman mo kung anong pasensya." Naalala mo si Pilimon saka si Onesimus? Si Onesimus kasi, bago siya nakulong, ninakawan niya si Pilimon na kanyang amo. Galit na galit si Pilimon kasi ang laki nang nawala sa kanya. Nakulong, nahuli. Nung nahuli na, nandun si Pablo sa kulungan. Nag-share ng salita ni Lord at na-born again si Onesimus. Nung ma-born again na, pinababalik siya kay Pilimon. Kung ikaw si Pilimon, ninakawan ka ng 500,000, tatanggapin mo? Di ba hindi na? Kasi kapag nasira na ang pagtiwala mo, mahirap tanggapin ng mga taong yun. Pero sa atin, medyo mahirap maging applicable yan. Sa panahon niya na Pablo, kasi si Pablo, kilalang kilala niya na si Onesimus ay talagang nagbago na. Kaya pinabalik niya si Onesimus at tinanggap ni Pilimon, kaya sabi ni Pablo, "Kung ano man ang nawala sa iyo, ako nang sasagot niyan." That's forgiveness na nakita ni Pablo kay Pilimon. Kaya mga kapatid at mga kasama sa Panginoon, let us consider this. Let us reset our minds towards the Lord so that we can walk according to the lights of God's sanctity. Mahalaga ho na maabutan tayo ng Panginoon na lumalakad ayon sa kabanalan ng ating Panginoon. And this is our objective sa Panginoon upang tayo ay manatiling malakas at makapag-encourage sa iba kasi alam natin, tayo po ay binayaan ng Panginoon ng bagong pamumuhay. Di ba? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, "If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has gone and the new things has come." Kaya malagaw sa atin yan ngayon. And in Colossians 3, in conclusion of this passage, Colossians 3:1 and 3, it says, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ." And Ezekiel 36, verse 26, "I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh." So this is our life for the Lord. And according to our topic that we have to walk according to the sanctity of God. And these 3 elements will help us to serve the Lord. What is that? Number 1 is a heart guided by God's conviction. Pangalawa po, a heart guided by God's correction. At ang pangatlo po ay heart guided by God's forgiveness. So ito pong 3 elemento na ito ay makakatulong po sa ating lumakad. Kung ano man sa paligid natin, kaya po nating tumayo at ano man ang ating mga naranasang mga persecution o ano man yung mga bagay na naranasan natin, we can say, "Lord, ang saya."
Pwede ba yun? Lord, ang saya. Kasi siya po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. And sabi nga, then I will teach you transgression your ways so that sinners will turn back to you. Hayaan niyo po na magamit kayo ng Panginoon as instrument na maraming mga taong nasa paligid natin na hinihintay lang ang paglapit natin upang sila ay makalapit sa Panginoon. Tayo po manalangin sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo, O Diyos, na you give us this opportunity, Lord God, to hear your message, Lord, na kung wala po, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu na magbigay po sa amin ng pagpapala upang kami ilumakad ayon sa liwanag ng iyong kabanalan, wala pong kabuluhan ang lahat, Panginoon, kung hindi niyo po samahan ang bawat isa. Kaya po, Diyos, sa dakilang biyaya mo, Diyos, i-bless niyo po, Lord, ang church na to na Walls of Salvation, kasama po si Pastor niya, ang buong pamilya, Panginoon, na narito ngayon. Ingatan niyo po siya, Diyos, lalo na kanilang puso, Panginoon, na kung saan ay prone sa attack ng kaaway. But we thank you, Lord, na ikaw po'y nandito sa aming puso ngayon. That according to your word, O God, that we are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit lives in our hearts, O Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Silyuhan niyo po ang kanilang buhay, ang pamilya, the couples, and all the young ones here. Bless the Lord God na sila po'y magamit ayon sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at honor and glory to you alone, Lord God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless po sa lahat. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Vic. Are you blessed? Are you blessed? Sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo, tinitingnan mo. Sabihin mo, God can see you. Amen. Okay? So, tawagin ko, meron pa pala tayong at this point po, mga kapatid, meron tayong communion. Okay po. So, pwedeng ihanda natin ating puso. At this point, search our hearts. Suriin niyo inyong puso. Kung meron kayong kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon, alinsunod doon sa tinuro ni Pastor Vic, no? Kung meron sa ating puso na kailangan nating ihingi ng tawad sa Diyos, ngayon na yung best opportunity. Amen? Ngayon na yung tamang panahon. So, habang hinintay po natin, please, I want all of you to pray now. Ask forgiveness from God. Amen? Go ahead. You can pray. And Timbahay, join us in our communion today. So kung meron kayong tinapay, biscuit, juice, no? Every first Sunday of the month, tayo pong lahat ay nagko-communion. Heavenly Father, thank you for this day. Sa lahat po ng aming narinig at natutunan mula po sa inyong salita. At Panginoon, salamat po muli sa lahat ng inyong ginawa noon po, Lord God, 2,000 years ago. Nung kayo po ay inalay po ninyo ang inyong buhay, kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. You offered yourself, Lord God, para kaming lahat po ay iligtas at tubusin ang aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil tunay nga po, pinakita ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya sa punto pong ito, Panginoon, hiling po namin ang inyong basbasan, ito pong elemento
At sa aming pong paggunita nito, Lord, muli ay tumibay po ang aming pananampalataya. Thank you, Lord God. This we ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Okay. Lahat po ba meron na? Sino pong wala? Pakita sa kamay. Okay, pwede po ba tayo lahat tumayo? Okay, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Amen? Ito pong tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay talagang pinarusahan, hinagupit, no? At talagang nasugatan. At sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 5, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayong lahat ay nagsigaling. Amen? Kaya ngayon po, sa ating pong pagkain nito, alalahanin po natin lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. His body was broken nang sa ganon tayo pong lahat ay maging buo ulit. Amen? Taas po natin ang tinapay.
Lord, we thank you for all your sufferings on the cross. Pinagkaloob niyo po ang inyong buhay at hinayaan niyo po ang inyong katawan na hagupitin, parusahan, at magkasugat-sugat para po sa aming lahat. Lord, ngayon po aming inaangkin lahat ng benepisyo ng inyong ginawa sa krus, ang aming pong kagalingan, kapayapaan, Panginoon. So bless this bread right now as we partake of it. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi ng Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Verse 25, sa ganun din kapamaraanan, kinuha niya ang saro. Pagkatapos ng hapunan at sinabi, itong sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo ay magsisiinom bilang alaala sa akin. Dahil tuwing kakainin ninyo ang tinapay at iinumin ninyo ang saro, inyong pinoproklama ang pagkamatay ng inyong Panginoon hanggang siya ay bumalik. This cup represents the blood of Jesus na talagang dumanak doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng ating mga kasalanan. At tayo po ay kanyang tubusin at iligtas. Kaya po mga kapatid, sa oras pong ito, sa pag-inom po natin, atin pong alalahanin, no? Gunitain yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At dahil dito, ang ating pananampalataya ay nakasalalay. Hallelujah. Taas po natin. Panginoong Jesus, marami po salamat sa pag-alay po ninyo ng inyong buhay para po sa aming lahat. Kayo ay namatay para kami po lahat, Lord God, ay inyong iligtas sa pamamagitan ng inyong dugo. Subalit hindi kayo nanatiling patay. Kayo ay inilibing at pagtapos ng 3 araw, kayo ay nabuhay na maguli. Kaya kami nagpapasalamat, Lord God, dahil ang aming pag-asa ay tunay nga pong buhay dahil kayo ay buhay. Magpakailanman. Sa punto po ito, basbasan niyo po itong sarong ito sa aming pag-inom, aming pumuling ginugunita ang inyong tapos na gawa. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Lahat mo magsabi na Amen, Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. I declare the Passover Lamb over our lives. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagbibigay. Okay? Meron po mga envelopes dyan sa sleeves, no? Na pula. Please, write your name. Ilagay po ninyo kung tithes or offering. Okay po? At tawagin ko po yung magbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapatid. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay kaloob sa ating Panginoon. May babasahin lamang po ako na nagmumula sa 2 Corinthians
chapter 9, verses 6 to 7. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang sabi po dito, ang utos po ng ating Panginoon, magbigay po tayo ng may kagalakan. Maluwag po, sincerity sa ating puso na tayo magbigay para sa ikabubuti ng ating Panginoon o ikaluluwalhati ng ating Diyos. At ito ay dapat magbigay po tayo sa Panginoon na maluwag sa ating puso. Hindi po kailangan yung amount dito o yung ano paman, basta maluwag sa ating puso at tayo ay sincerity o tayo ay consistent na magbigay sa ating Panginoong Diyos. Ito ay kanyang ikagagalak. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan, we praise you, Lord, we glorify your name, Jesus. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito na ipagkaloob mo muli upang pinag-aralan po namin ang iyong mga salita, Lord. Salamat po sa mga puso na nakarinig o mga isipan na nakarinig muli ng iyong mga salita, Panginoon, at naway tumimo sa puso namin ang aming mga narinig na salita, Lord, na ibinahagi ng aming pastor. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, i-bless mo po ang mga kamay na magbibigay ng kaloob para sa iyo, Lord, upang ikabubuti o kululwalhati ng aming bahay panambahan, Lord. At Panginoon, bless mo din po, Lord, ang bawat trabaho ng iyong mga anak, mga businesses, Panginoon, upang patuloy ang pagbibigay, Lord, ng ikaluluwalhati mo, Panginoon God. Salamat po sa bawat buhay na naririto. Hindi po kami aalis, Lord, sa bahay panambahan na ito na hindi kami napupuno ng iyong pagpapala, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. We give you all the glory in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sige po, maaari na po natin ilagay sa box ang ating para sa Diyos. Salamat po. Magiging pastora yan. Tumigil. Sabi sa inyo. Okay. Pwede po tayo lahat tumayo. Team Bahay. Team Bahay, kung gusto nyo ipadala yung inyong mga offerings, tithes, nakapost po sa ating Facebook Live yung ating pong GCash. Okay? GCash number. So, okay? Iunat po natin ating kamay sa ating pagbibigay, and let us all pray. Heavenly Father, thank you very much, Lord God, for this day that you have given all of us. Maraming salamat po muli sa inyong salita na aming natutunan sa hapong ito. Tunay nga po, Panginoon, patuloy nyo kami tinuturuan nang sa ganun kung kami man po ay lumilihis, kami ay makakabalik sa inyong landas, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Pastor Vic Kirim na inyo pong ginamit ngayong hapon na ito para magturo po sa amin. Dalangin ko rin po na pagpalain niyo po siya, Lord God. Hallelujah. Sampo ng kanyang pamilya. At Lord, tinataas po namin sa inyo lahat ng pagbibigay na ito. Bawat sentimo, bawat piso, o magkano man ang nilagay po dyan, Panginoon, pagpalain ninyo at paramihin po ninyo, Lord God. Nang sa ganon, Lord, ang simbahan na ito ay tunay nga po magiging pagpapala, hindi lamang sa bawat isa na narito, subalit, pati na rin sa mga tao, Lord God, sa labas, gamitin niyo po ang aming iglesia to bless
and help other people, Lord God. Para po sila din ay makalapit sa inyo at makatagpo kayo, makilala kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Bless each one, Lord God, hindi lamang sa lugar na ito, kundi kasama na rin sila na nanonood sa Facebook Live po namin. At Lord, at this point, binibigay po namin sa inyo lahat ng kapurihan, pagsamba, kaluwalhatian, at ang pasasalamat dahil kayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat nito. Bless each one, cover us with your precious blood. Wala pong sandata ng kaaway ang mananaig po sa amin, Lord God. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi at makarating kami sa aming kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. Kung sino mang may mga sakit, karamdaman, I declare healing, Lord God. Hallelujah. Kalakasan sa kanilang pangangatawan. Kung sino nangangailangan ng karunungan, kayo po, O Diyos, magbigay sa kanilang karunungan. Sino nangangailangan ng trabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila ng inyo pong pabor, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Hanggang sa kami pong muli ay sa susunod na linggo ay magtitipon-tipon. We honor you, we magnify your name, and we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, amen and amen. God bless all of you. Okay, mga workers, meron po tayong meeting.